Isaiah 9:6-7, sapagkat sa ating ipinanganak ang isang bata, at sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki. At ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. At ang pamamahala at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Ang paglago ng kanyang pamamahala at kapayapaan ay hindi magkakaroon ng wakas. Hallelujah! Sa kasaluklukan ni David at sa kanyang kaharian upang itatag at upang alalayan ang kahatulan at katwiran mula ngayon hanggang magpakailanpaman. Isasagawa ito ng sikap ng Panginoon ng mga hukbo. Muli, palakpakan natin ang ating Diyos. Please be seated, mga kapatid, mga kaibigan. Welcome to the house of the Lord. Please be seated, ladies and gentlemen, brothers and sisters. Of course, we welcome our loved ones, mga kapatid, from the UK. Not just from Hong Kong, but from England, near Wales. Hallelujah! Welcome, Brother F. At ang iyong kasintahan na kapareho ko po ng eskwelahan sa UST. Welcome, Sister Kia, to the house of the Lord. Hallelujah! No better news than this. Wala nang mas maganda pang balita kaysa sa inyo pong narinig. Mga minamahal, mga kapatid, mga kaibigan, perhaps no word encouraging that what you have heard a while ago have ever been written. Do we have a preacher at the back? Aba, ito ang gagamitin ng Lord na preacher pag siya'y lumaki-laki pa na mas malaki. There is no more stirring, encouraging, hallelujah, prophecy of the birth of Jesus than this one. Alam niyo, mga kapatid, kung atin pong pupuntahan ang Biblia, marami po tayong mapupuntahang verses na kung saan ang Panginoon ay mula sa kanyang pagka-Diyos ay naging tao, ipinanganak na isang sanggol, ay pinakita ng mas malinaw pa kaysa sa atin pong nabasa. Na simula nung siya'y ipinanganak hanggang sa kanyang layunin, kung bakit siya pinanganak, ay pinaliwanag dito and speaks of the future. Kaya marami nagsasabi, pagka nagkausap po ang isang tao na hindi naniniwala kay Jesus bilang Diyos, ginagamit po nila ito. At sinasabi nila na hindi nyo pwedeng gamitin ng Isaiah 9:6. You cannot use Isaiah 9:6 to prove that Jesus is God. At kasi ito'y hula lang. Pero mga kapatid, mga kaibigan, ang alam natin sa hula ng Panginoon, it's a more sure word of prophecy. Ang prophecy ng Lord hindi lang sure. It is a more sure word of prophecy. Higit sa sigurado ang mga hula na nanggaling sa Panginoon. At sa totoo lang, isang hula na hindi matuloy at sumablay, hindi na po tunay na hula galing sa Panginoon. Ganun po kahigpit. Wala po dyan take two, wala po dyan sasabihin, nagkamali ang spelling o nagkamali ang pangyayari. Lahat po ng hula galing sa Panginoon natutupad. Hallelujah! Praise the name of the Lord. So mga kapatid, makita natin dito, but I'm afraid that can be familiar with this prophetical poem. At yun po ang isang problema na dahil naririnig nyo naman na po na ito'y naipangaral, ngunit hindi po ganito kabuo. Naririnig nyo siguro verse 6, pero akin pong sinaba ang verse 7 para makita nyo na hindi lang tinawag ang Lord sa mga titulong napakarami like Counselor, Mighty God, Everlasting Father, etc. But verse 7 explaining the purpose. At yung prophecy, yung mangyayari sa panghinaharap nung siya'y dumating na sa lupang ito. Isaiah is saying more than that the Messiah is just coming. Sinasabi nila, mga kapatid, na darating ang isang Mesiyas o tagapagligtas who was to come
would be wonderful in a variety of ways. Makita mo yung tawag sa Panginoon. Sabi nila, this is the name of the Lord. Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father. That's not name really. It is a title. Titulo po ng Diyos. Kasi kung sabihin mong pangalan, isa lang po ang pangalan. Walang iba. Binigay sa lupa na ating pong ikaliligtas. Hesus Kristo lang po yun. Isang pangalan lang. Ito pong sinasabi sa Isaiah 9:6, titulo po, mga tawag sa Panginoon, ano ang kanyang magagawa at kanyang planong gawin sa ating buhay. Mga kapatid, mga minamahal, Isaiah is preaching us a truth. Si Isaiah, mga kapatid, na sumulat nitong ating pong bersikulo, ay nagtuturo ng katotohanan. At ang sabi po niya, hallelujah, ay nagbibigay ng stimulation sa ating faith. Nagbabago sa ating buhay, which calls life being altered. At yung ating pong hope ay tuloy-tuloy na binibigay niya. In other words, the Lord, through Isaiah, gives us stimulated faith. Yung ating pong mga pananampalataya na medyo minsan nakakatulog na, ay ginigising at pinasisigla ng pag-asa na binibigay ng Diyos. At ang buhay natin ay nababago para sa ikaiinam. Palakpakan natin muli ang ating Diyos na buhay. Take a moment right now to carefully hear and examine and reflect on the titles Isaiah attaches to the Lord. Isa-isahin natin, mga kapatid, ang papapakilali ni Isaiah sa ating Diyos batay sa kanyang mga titulo, at tayo po ay magbulay-bulay at pansinin natin. And he says about him on the reflection, did you see Isaiah radically gives us hopeful message? Malinaw, mga kapatid, na mensaheng ito nagbibigay sa atin ng pag-asa. At mga kapatid, yan po ang kailangan natin. At mamayang konti magugulat po kayo sa problema natin sa ating bansa, na tila ilang buwan na po tayo na nababalahaw dito sa mga problema sa ating gobyerno. Sasabihin ko sa inyo, dito pala sa sinabi ni Isaiah, ay sinagot na po ng Biblia ang problema sa korupsyon at pangungulimbat, mga kapatid, sa ating gobyerno. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ito po'y sinulat na napakaraming taon na, pero kung atin pong babasahin isa-isa, mauunawaan ninyo na isa po sa titulo rito ng Diyos nagpapatunay na magtatapos po ang lahat ng kalikuan ng tao at siya po'y maghahari na isang makatwiran at matuwid na pamamahala sa tao. Isaiah, mga kapatid, radically gives us hopeful message. Isaiah, with beautifully poetic words, declares to us that Jesus is all we need. Jesus is all we need. Siya lang ang ating kailangan ayon kay Isaiah. He is the solution to the sin that we cannot avoid or escape. Alam nyo, mga kapatid, mga kaibigan, Kristiyano ka man o hindi, kasalanan pa rin ang ating problema sa ating mga buhay. We need Jesus to sustain us. He is the solution to our sin that we cannot escape and avoid. Long before we were born, God had appointed for us the one who would be a remedy for every symptom of sin that would infect us all. Consider these words, the government shall rest on his shoulder. Ang pamamahala ay malalagay sa kanyang mga balikat. What do sinners need? Ano ba ang kailangan ng mga makasalanan? We need to be freed from the bondage of self-rule. Mga kapatid, mga kaibigan, and welcome the rule of the one who is the definition of everything that is good, right, true, and loving. Woo! Hallelujah! Praise the name! Kailangan natin ang Panginoon dahil wala pong mabubuhay ng maayos kung tayo po ay namamahala ng ating mga sarili. Sino rito ang namamahala ng kanyang sarili? I tell you, the government shall be upon his shoulder. Yun po ang gagawin ng Panginoon. Kung minsan, mga kapatid,
tayo po'y naliligaw at tingin naman natin ayos naman ang ating pamamahala sa ating sarili. Ngunit nakapagtataka, in our best effort, hindi natin mapamahalaan ang ating sarili ng maayos. At mga kapatid, Jesus cared to liberate us from the kingdom of darkness and transport us to the kingdom of love and light. Our self-rule is our doom. Ang ibig sabihin, kung magpapatuloy tayong mamahala ng ating sarili at hindi tayo magpapasakop sa dumating na bata na pinadala ng Panginoon at ang pangalang Hesukristo, ang iyong pamamahala sa iyong sarili, yan ang iyong kapahamakan. That is your doom. But praise the Lord, the Bible says the government shall be upon His shoulder. Woo! Hallelujah, praise God. Second, Jesus would be our wonderful counselor. Siya po ang ating magiging tagapagpayo o wika nga counselor or tagapagtanggol. Sin reduces all of us as fools. Medyo matindi ang mensahe. Parang ang sakit sa tenga. Mangmang raw tayo. Tayong mga makasalanan. Tayo raw mga kapatid ay haling. Tayo ay kulang sa kaalaman. In our foolishness, we see the world inside out and upside down. Tinitingnan natin ang sanlibutan na minsan malinaw naman ang black and white, pero tila dun tayo sa gray na pupunta o hindi kaya inside out or upside down. Dahil tayo mga kapatid ay mahina, aminin po natin yan. We look at what is false and see truth. Tama ba? Bakit minsan kamalian na yung nakikita mo, pero para sa'yo, katwiran pa yon? Bakit minsan nakakita ka ng kabalbalan, pero para sa'yo, katalinuhan ito? You see foolishness and for you it is wisdom. How come at this epicenter of foolishness is a street-level denial of God? Kaya pala nangyayari yon. Kasi tayo po, kahit hindi natin aminin, hindi natin pinapansin ang Diyos na buhay. That's why mga kapatid, ang sabi rito, not philosophical atheism. You still believe in God but not that deep. You know? There is a God, but may but ka. Hindi niya control or makabago na ngayon. Meron kang waiver. Kailangan pag sinabi mong ikay naniniwala sa Diyos, throughout yon. Dahil ang Diyos iba sa tao. Ang Diyos ay iba at hindi po nagkakamali, hindi tulad ng tao. Muli palakpakan po natin ang Diyos na buhay. There is a denial of our need for God that we can live life on our own. Noong siguro ikaw ay nagsa-Sunday school, talagang tutok na tutok ka kay Jesus. Baka nung ikay naging professional na, napalitan na yung iyong reliance mula sa Diyos sa iyong sarili kasi kaya mo na. At ikaw ay sa tingin mo ay you can be independent. But no, that's not true. When you are a small child, tinuruan ka para pagka ikay nag-mature, maging kasama ka na sa God provider mga kapatid in the kingdom of God. Masama ka sa hukbo ng Diyos para mag-provide ng mga blessing para sa kaharian ng Diyos. Dati ikaw ang sinusuportahan, ikaw ang sinasubsidize ng magulang mo para makapag-aral ka, matapos ka. Pero ngayon na ikaw ay nagkahanap buhay na, ang iyong ipipinance ngayon ay yung gawain ng Diyos para yung kaharian ng Diyos sa mundong ito ay lalo pang yumabong at marami pang kaluluwa ang maligtas. Purihin ang pangalan ng Diyos na buhay. Hallelujah. Church, I tell you, salamat sa Diyos. As counselor, He comes to rescue fools from themselves. Salamat sa Kanya. Niligtas niya tayo sa pagiging haling at mangmang sa ating mga sarili. Purihin ang Panginoon. Ikatatlo, Jesus will unleash
almighty power on our behalf. Almighty. Ang sabi ng, I think, Jehovah Witness, ang mga saksi naniniwala naman kay Jesus, pero mighty God lang. Mighty God lang. Kasi sabi sa Isaiah 9:6, Wonderful Counselor, Mighty God. So meron pang Almighty, bukod sa Mighty God. Pero hindi po ganun. Pag sinabing Mighty God at iisa lang ang Diyos, siya rin po yung Almighty God. Kung hindi pa po kayo kumbinsido, magpunta sa Revelation. I am the first, I am the last, who was and who is coming, the Almighty. Sino yung darating? Sino yung Diyos na darating? Wala nang iba tayong kilalang Diyos na darating, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Sabihin nyo sa inyong katabi, Jesus Christ. Takasan natin, Jesus Christ. At sabi nga sa Book of Acts 22:16, nung binabautismuhan yung mga tao, those who were baptized, calling upon the name of the Lord. When they are being baptized, they're calling upon the name of the Lord. They're not calling the titles like Lord, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, save me. Hindi. The Bible says they are calling upon the name of the Lord. And that name is Jesus Christ, the name above every name. Woo! Praise the name of the Lord Jesus. Church, Jesus will unleash almighty power on our behalf. Ang ibibigay ng ating Panginoon ay kanyang kadakilaan, kanyang kapangyarihan. Sin reduces us to be unable. Hindi natin kaya gawin on our own ang mga bagay na dapat gawin. So Jesus came to do by divine power. Salamat sa Kanya at siya'y naparito upang ating maganap ang ipagagawa ng Diyos sa atin. Sa mga kararating lang, allow me to repeat the message title, No Better News Than This. Wala nang hihigit pa sa mas magandang balita dito. So ano ito? Binasa ko po ang Isaiah 9:6-7. For unto us a child is born, unto us a son is given, the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, and Everlasting Father, Prince of Peace. Woo! Hallelujah! God is good, God is great, and He's worthy to be praised. Church, naparito ang ating Panginoon upang tayo tulungan magawa ang dapat nating gawin, and He has to use divine power. He has to transform us from darkness, from out of darkness into His marvelous light, that we could do it ourselves through His help. Sin causes us to be unable to be what God designed us to be and do what God created us to do. So Jesus would unleash His power, thank God, to defeat sin and death, and then empower us to desire and to do what we would not do on our own, and what we would not be able to do without His power working in and through us. So it is through God. That's why we are able to do godly things. Hallelujah. We are able to bring souls. We are able to pray. We are able to be faithful. It's because of Jesus unleashing His power upon us. To God be all the glory. It's not by our effort, but His alone. Jesus would lavish on us fathering care. He will lavish to us fathering care. Katakataka pero totoo. God the Father gave the Son. So parang hiwalay sila. Pero Isaiah 9:6 clarify things. Sino ba ang Ama? Ito ba'y iba kay Kristo? Ang tamang sagot doon ay iba ang kanilang function. Iba ang kanilang layunin.
pero iisa lang sila. Sabi nga, I and my Father are one. So sa iba, I and my Father are one. Hiwalay. Ganito pala dapat. I and my Father are one. Isa lang talaga. Hindi yung I and my Father. Hindi po ganon. Ganito. I and my Father are one. Ehad. Sabihin niyo sa inyong katabi, ehad. Ano ba yan, Pastor Ehad? One. O-N-E. One. Not two, not three, but one. Woo! Hallelujah! I'm excited. Praise the name of the Lord. We serve a one God. Hallelujah. Singular. Jesus would lavish on us fathering care. Dito mo makikita, sa lahat ng sitas, si Jesus tinawag na Ama. Kaya hindi ako nagtataka, merong mga tao ko naririnig, magpe-pray ako kay Papa Jesus. Ay hindi ko po sila, I will not correct them. Dahil si Jesus ay Ama, ayon sa Isaiah 9:6. Hindi, sabi sa aming ng bishop namin, hindi ganyan. Si Jesus, pangalawa lang yan. Second person of the Trinity. Ang Father, ang first. Kumbaga parang sa medal, mga kapatid, Father is gold, yung kanyang anak, silver, yung pangatlo, ano ba yung pangatlo? Tingga, bronze. Di ba minsan pag bronze na yung nakukuha ng pangatlo, ayaw nang magmarcha dun sa platform . Gusto niya kasi yung ginto . Yung pagka-Diyos, ginawa mo parang first person, second person, third person. Wala pong ganun sa Bible. Aaminin ko sa inyo. Kahit siguro isang batalyon pa kayo na aking kausap sa isang conference at sasabihin niyo, Pastor, kulto ka, hindi magagalaw ang aking balahibo, mga kapatid, because I have the Bible supporting my belief. Hallelujah. Kahit lahat po magsabi kay Pastor Stanley, you are a cult because you are a oneness believer of the Lord. Anong magagawa ko? Yun ang turo ng Bible. Hindi naman tinuro ng Bible yung tinuturo ng Diyos na 1/3 of each. 1/3 ang Ama, 1/3 ang Anak, at 1/3 ang Espiritu Santo. At para walang question, may perichoresis pa. Alam, may perichoresis, mga kapatid, Jesus is in the Father and the Father is in Jesus raw. So, another word that we cannot find in the Bible. Why don't we go to what Jesus said? Did Jesus use the word perichoresis? Did Jesus said, I am a Trinity? Did Jesus, teka muna, wala naman sa mensahe ko to. Bakit ako dito napupunta? Nagsasabi lang po ako ng totoo. Kailangan maging honest tayo. Kung tayo magtuturo patungkol kay Jesus, ituro natin yung buong katotohanan. After all, Jesus says, I am the way, I am the truth, and I am the life. Dadalhin mo sa buhay na wala hanggan ng mga tao, magngaral ka ng katotohanan. Woo! Hallelujah! Thank you, Jesus. Jesus, by His death, burial, and resurrection, welcome us into His family once again. Nung siya'y namatay, inilibing, nabuhay na namang muli, ay tayo po'y pinapasok niya sa kanyang kaharian. Siya ang pintuan, and by which we have access to God. He lavished His fatherly love towards us. Minahal niya tayo, mga kapatid, ng husto. And being blessed, we live now and we are blessed with all the rights and privileges by being His children. No longer separated, lost, alienated, and alone. You're not alone anymore when you have Jesus as your Savior, when you reconcile with Him by repenting of your sins, when you were baptized in Jesus' name. You were not baptized in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. You were baptized in the name of Jesus, and you were buried with Christ. And then you receive His Holy Spirit, Acts 2:38. Bible conversion. Not a Billy Graham or Billy Sunday kind of
salvation. Ano yan, Pastor, sinasabi mo? Come, my children, accept the Lord, believe on Him. At sabi nung bisita, I will come, I will believe. Ang sabi ng pastor, you are now saved. Ayan po, Billy Graham saka Billy Sunday, salvation. Ang pinipreach po natin, Bible salvation. Acts 2:38. Repent, be baptized in Jesus' name, and receive His Spirit. Woo! Hallelujah! Praise the name of the Lord. John 14:18. Hindi ko kayo gagawing mga Hindi ko kayo gagawing mga, ano tawag doon sa Tagalog ng orphan? Hindi ko kayo gagawing mga ulila. Ako ay sa inyo. Teka, saan sinabi? John 14:18. Sino nagsalita? Father? Hindi, si Jesus. Ang sabi niya, hindi ko kayo iiwanan na maging ulila. Ako ay sa inyo. Woo-hoo! Praise the name of the Lord. Sa totoo lang, yung sinabi pala ni Kristo rito, hindi as a father. Yung winika niya na yan, para pagdating niya sa tao, Espiritu Santo na siya. As Holy Spirit. Kaya nga nung siya'y sumaatin, hindi tayo nakaramdam na ulila tayo, kundi siya'y sumasa atin. Mga kapatid, mga kaibigan, Jesus' reign would be righteous in every way. Pagka ang Diyos ang naghari sa lupang ito, katwiran, kabanalan, at kaayusan ang maghahari sa kapaligiran. In a sin-broken world, where all, hallelujah, our lives are touched by corruption, selfishness, greed, injustice, of who rule us, it is a sweet comfort to know that the one who establishes rule over us is righteous. Narinig niyo ko? Itong nagsabi sa atin na si Isaiah na yung darating na Mesiyas magtatatag ng pamahalaan na matuwid at wala pong korupsyon. Tayo ngayon nananalangin, Panginoon, sa election 2028, napakalayo pa. Ang dami pang mangyayari sa mga darating na taon bago umabot ang eleksyon. Nananalangin ka na, Panginoon, maglukluk ka nga ng mga tao na mga matutuwid. This is in the future, prophetical prayer request. And yet, sinabi na sa Bible, magtatatag ang Panginoon ng isang pamahalaan na matuwid ang pamamalakad. No corruption, no tax evasion, no kulimbating. Tama ba yun? Walang pagdanakaw o pangungulimbat. Katwiran. Dahil ang Panginoon ang siyang namamahala. Purihin siya. Woo! Praise the name of the Lord. No corruption. All the time and every possible way. It is sweet. Napakatamis maramdaman to know that all corruption and injustice will someday end. Ngayon mga kapatid, aminin ko sa inyo, simpleng pagpasa lang ng mga kung ano-ano sa munisipyo, pahirapan pa. Kunwari may ganitong problema, may ganito ganyan, ang gusto lang naman, di ba? Bayaran mo na lang para wala nang problema. Hindi po tayo ganon. Kung kailangan pa magpabalik-balik, okay lang. Basta straight tayo mga kapatid at hindi tayo nakikikaw-corrupt mga kapatid sa corruption. Kasi kung makikiisa tayo sa kanila, corrupt rin tayo. At saan ba nagsisimula ang katwiran? Sa mga liwanag na binago na ng Lord. You are transformed. So that light within you can transform those that are in the darkness.
At yun po ang hula at mangyayari sa mga huling araw. Matatanggal, mga kapatid, ang korupsyon dahil ang maghahari matuwid. Hindi po nababayaran, hindi nabibili, at hindi nasusuhulan. Dahil ang Diyos ay Diyos at hindi siya tao na may kahinaan. Woo! Praise the name of the Lord. Oh, let that day come. Hallelujah! Church, it will end someday. Matatapos ito. Kaya pumanatag po ang lahat ng mga mananampalataya. Meron tayong pinanghahawakang pangako at hindi ito pangako ng present na presidente. O yung gustong pumalit na presidente, hindi po pangako nila ito. Ito'y pangako ng gumawa at lumikha sa atin sa kanyang sariling wangis. Pangako ng Diyos. At pagkapangako ng Diyos, hindi po ito sasablay o magkakamali. Ito po ay matutupad at kanya po itong gaganapin sa takda niyang panahon. Hallelujah! He will rule over us in perfect righteousness forever and ever and ever. I will not put amen because that's a stop. When I say forever and ever, walang katapusan. Pag linalagyan mo ng period doon, may katapusan pa, wala namang period ang forever and forever. Habang buhay, righteous governance by God. Thank you, Jesus. Second to the last, Jesus rule. Ayun, nasabi ko na yata to, but ito po ang next. Jesus rule will have no end. Wala pong katapusan. How sweet it is to know that the blessing of the grace of the King who was to come would never end. Alam niyo mga kapatid, yung buhay ng tao may katapusan. Life is temporary and life is a trust. Kung mabubuhay ka sa mundong ito, kailangan mamuhay ka ayon dun sa pamantayan ng nagpahiram sa iyo ng buhay. Kaya nga ang tawag, ang buhay ay tiwala na binigay ng may likha sa atin. Anong gagawin mo sa iyong buhay? Alam mo, life is temporary. Alam mo, life is a trust. So gagawin mo yung tama. Right? Kasi alam mo, hiniram mo lang ang buhay mo sa Diyos. At gusto ng Diyos, maayos ang buhay natin lahat. Right? At dito po mga kapatid, sinabi rito na hindi po magtatapos ang paghahari ng Diyos. The grace would never grow weary. His grace will never run out. Wala pong out of stock na biyaya ang Panginoon. Magkasala ang tao, ang biyaya ng Diyos ay higit pa ring mas malawak. Ganyan kaganda ang biyaya ng ating Diyos. Hope now, hope then would no longer rest on our wisdom, our strength, and performance, or our task record, but this unstoppable rule of grace. Salamat sa biyaya mo, Panginoon. Nakakasala kami pero sinasapawan mo palagi ng biyaya. At hindi naman mo sinasadya magkasala, pero nakakasala pa rin tayo dahil tayo nasa lupang ito at meron tayong mga kahinaan, and yet the grace of the Lord overwhelms and continue to supply our needs, to cover for our shortcomings. Praise God. And His rule will have no end. Nakita mo ba yung gamot mo dyan? Yung maintenance mo? Oo. Expired na. Hindi. Siguro mga ilang araw lang, pwede pa inumin yan. Sayang yan. Expired na nga eh. Hindi, sabi sa internet, siguro mga, ano bang sabi, expiration? December 15. Ano pa lang naman eh. December 25 pa lang naman eh. Hindi pa lumagpas yung buwan. Pwede pa yan. Ay, expired. Sa Panginoon, walang expiration. Pag sinabi niya, ako na maghahari, ako na sasagot sa inyo, hanggang sa dulo. Walang katapusan. Thank God for His grace. And last,
God would make sure that what He promised would happen. Ang kanyang pangako, mga kapatid, matutupad. Why we can bank on Isaiah's promises that all our needs, our sinners, will be met on this way? Bakit natin masabi na kayang sagutin ng Lord batay sa kanyang salita ang kanyang pangako? We are banking on these things because God has placed His zeal upon every one of these promises. Wala ka na makikita na verse na katulad ng Isaiah 9, 6 and 7 na kung saan the zeal of the Lord will see to it that these promises will come to pass. Hallelujah! Wala ka na makikita sa verse na iba, mga kapatid, sa Bible na nangangako at nagsasabi, the zeal of the Lord, parang sinasabi, matutuloy ang aking salita, pero may zeal pa akong dinagdag, ay walang kawala, matutupad ang kanyang pangako. Woo! Hallelujah! Praise the name of the Lord. Upon every one of these promises, His zeal is upon it. It means He will unleash His almighty power and authority to guarantee that these promises, hallelujah, will come to pass and will be delivered in time to each of His children. Mga kapatid, mga kaibigan, huwag nyo kami yung babaliwalain. Ang naririnig yung salita ay hindi lang po para dun sa mga nakikitaan nyo na mga ebidensya na yung pangako ng Lord totoo. Ay, totoo, nakikita ko sa buhay nila, pastor. Nakikita ko sa kapitbahay na mga mananampalataya. Totoo ang salita ng Diyos. Hindi po ganon ang pagtingin dyan. Ang pagtingin, totoo, dahil mangyayari mismo sa iyong buhay. Hindi lang buhay niya na mananampalataya, kundi buhay mo mismo na nakaupo rito, naniniwala, sumasampalataya at umaasa sa mga pangako ng Diyos. Hindi pa man din natutupad ngayon ang marami, pero matutupad dahil sa likod nandun ang garantiya ng Diyos. The zeal of the Lord will see to it that these promises will be delivered to all of the faithful. Woo! Hallelujah! Let that time be near, oh Lord. Praise the name of the Lord. There is nowhere you and I can look to find a better news than this. Are you waiting for a better news? Or asking maybe the Lord give you some blessing unexpected? Maghuhulog ka ng maraming mga sa Lucky Go. Ano ba yan? Ano ba yung mall nyo rito? Meron bang raffle dyan? Kailangan mag-grocery ka, may raffle, baka sakali manalo ka ng 1,000. Ay, 1,000. Yung iba, mga kapatid, 500,000. Yung iba, may kotse. Hulog ka naman ng hulog. Umaasa ka, something, hoping. Pero yan, mga kapatid, pag manalo ka man o hindi ka manalo, lilipas yan eh. Ito, walang katapusan, mga kapatid. At ito po, mga kapatid, ay mas importante sa atin. This is the news, mga kapatid, that excites us more. It is not just the ham or the queso de bola na iyong kakainin, mga kapatid, sa holidays o sa mga regalong makukuha mo sa iyong mga ninong. Teka muna, professional ka na, papalitan mo na yung chief engineer, humihingi ka pa ng tawag doon. Hindi kaugalian Pilipino yan eh. Habang buhay. Ay, wag naman. Pagka may trabaho na kayo, pakawalan nyo na yung ninong-ninang nyo. Mga kapatid, okay ba yon? Ano kaya kayo naman magbigay sa kanila? Ay, wag na. Okay lang. Hindi na ako tatanggap sa kanya. Okay na. Pero ako pa magbibigay, hindi ko naman siya inaanak. Ganon. Okay lang. Pero ibig sabihin, mga kapatid, hallelujah, it's not those things. Material things. Ang magandang balita, ibang-iba ang mangyayari sa atin dahil sa mga taong ligtas. Ang ganda ng pangako ng ating Panginoon. At ang sabi nga, bakit ka nalulungkot? Bakit parang hindi ka excited? Baka kasi ang nakikita mo ay yung salita niya lang. Salita niya lang.
teka muna, yung nagsalita, tapat. Ang salita niya ay hindi lang. Kung tapat ang nagsalita, ang salita niya ay mahalaga. Ang salita niya importante. At lalong-lalo na kung mahal mo pa yung nagsalita, nang hula. Oh, praise the name of the Lord. Pinakamatinding balita na inyong narinig, na siya'y darating para maghari ng walang katapusang paghahari sa lupang ito. No corruption, no evasion, or no materialism, perfection. Kaligtasan pa ang kasama. So much more than decorative gifts and lots of food. This season is about hope for sinners carried into the world in the shoulders of Christ. Yan pa rin ang pinakamatinding balita na atin pong pwedeng ipamahagi. Kasama po sa ating handa ay pwede nating sabihin sa ating mga mahal sa buhay, Jesus loves you. That's why we have a holiday like this. Emmanuel, God with us.